Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection, sundin ang kalooban ng Diyos o maging maka-Diyos ang pananaw natin, lalo na sa pera. So alam naman natin guys na marami tayong worries dito sa mundo, di ba? Minsan ang dami nating iniisip, at ang dami rin nating mga gusto, mga properties, mga malalaking negosyo, di ba? Ah, at mga kayamanan, lahat guys, lahat. Marami tayong iniisip sa mundo. So, pero sa dami na ating iniisip na yan, kahit makuha natin lahat yan, kayamanan, kapangyarihan, wala pa rin kasiguruhan na ikaw ay magiging masaya. Dahil mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabi na dito sa mundo ay magkakaroon talaga kayo ng problema. At hindi nyo mahahanap dito ang talagang happiness sa buhay. Siguro mga temporary lang na, siyempre kung may pera, mabibili mong lahat. Kung ano yung gusto mo, mabibili mo. Pero hindi naman yun nangangulugan na 100% na masaya ka na. Kasi marami ng mga mayayaman na yung iba nagpakamatay pa, di ba? Sa dami ng pera nila, sinisira nila ang buhay nila. So, hindi pa rin yan solusyon para maging masaya. So, huwag tayo masyadong mag-isip ng mga ganyan, di ba? Mga lalahanin sa buhay. Huwag kang mag-isip kung anong kakainin mo, yung iinumin mo, yung dadamitan mo, di ba? Marami kasi dyan mga nag-iisip tayo. Kaya sabi ng ating Panginoon, just tignan yung mga ibon, di ba? May mga ibon na lumilipad, di naman yan nagtatrabaho, di naman yan nag-opisina, pero hindi niya pinapabayaan. Pinapakain ng ating Panginoong Jesus, di ba? So, kung ang buhay natin, di ba, binigyan tayo ng buhay ng Diyos sa simula't simula pa. So, natural, ibibigay niya rin yung paghahanap buhay natin. Sa ikabubuhay natin, ibibigay niya. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin, maghintay ka na lang sa bahay, wala ka nang gagawin. Natural, kikilos ka rin. Di ba? Gagawin mo rin yung parte mo, yung responsibility mo para sa iyong kabuhayan. So, yun ang tanging natin dapat isipin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, ayon sa Mateo chapter 6 verse 33, kaya hunayin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanya kalooban at bibigyan niya kayo ng lahat ng pangangailangan nyo. So, yan. Napakalinaw guys. Hunahin muna natin ng Diyos. Siya muna. Tapos, to follow na lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay. So, ang tanong ngayon, di ba? Paano yan, Jeremy? Kasi lagi naman ako nagdarasal. Lagi naman ako nagsisimba. Pero bakit ganoon hindi pa na ibibigay ang lahat ng gusto ko ng ating Diyos? So siyempre, kaya nga ang sabi niya, di ba? Kailangan mapabilang ka muna sa ilan. So, ibig sabihin nun, kagaya ng sabi natin, bago natin hingin yan, unahin muna natin. Kung mga i-priority muna natin sa ating buhay ang Diyos bago ang lahat ng mga bagay na yan na ating inaasam. Di ba? So, kumbaga, magpa-under tayo sa tuntunin o yung mga utos ng Diyos sa atin. Kasi wag muna tayong gumawa ng mga sarili nating diskarte na sa tingin mo okay to, di ba? Kasi sa tingin mo yung lakas mo sapat na para mapayaman mo sarili mo, aasenso ka, nawala ang Diyos. Hindi, mali po yun. Kasi sariling diskarte yun. Para sinasabi mo na kaya mo ng lahat, hindi mo na kailangan ng Diyos. Hindi. So, ang sinasabi niya dito, malinaw guys, malinaw sa Mateo chapter 6 verse 30 na kaya hunayin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. O ang kalooban niya, hunahin nyo at ibibigay niya lahat ng pangangailangan nyo sa buhay. So, yun po ang ating isa isip, isa puso
Yung, yung simpleng bagay lang. Halimbawa, yung paggising mo lang, di ba? Kagaya ko guys, paggising mo, magpasalamat ka na sa Diyos. Dahil ginising ka pa niya. Maraming tao gusto pang gumising, hindi na gumigising. Yun lang, pasalamat ka na. Nagising ka. Dahil kahit 2 segundo, 3 segundo, hanggang 5 segundo, hindi mo kayang dugtungan ng buhay mo. So, yung hininga natin, hininga yan ng Diyos. Pahiram lang yan ng Diyos. So, unahin muna natin, tapos pagkatapos na natin sa unahin, ang Diyos, tsaka na tayo magtrabaho. Yung, kumbaga, yung part natin, gawin na natin. Dahil pinasalamatan natin, hininga natin ng Diyos. So, this time, yung kabuhayin naman natin. So, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At nawa ay tumatak sa aming puso't isipan na unahin ka muna, Lord, sa kabila ng kahinaan namin at mga tukso dito sa mundo ay sana mangibabaw po ang iyong kalooban bago yung sarili namin. At sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matindi bang karamdaman, may problema sa relasyon, sa pamilya, at sa kabuhayan, samahan mo ko o sabayan mo ko sa simpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala at manampalataya at unahin mo ang Diyos, ano man ang hingin mo, tupalo na yun, ibibigay ng ating Panginoong Jesus. So tayo po yung manalangin muli, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na, may taning na sa buhay, at kung ano-ano pang mga sakit na bumabalot o dumapo sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po, yakapin niyo po, tanggalin niyo po, Lord, kanyang nararamdaman para sa kanyang pamilya. At sa mga relasyong nasira na ang kanilang pamilya, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagkawihan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli para sa kanilang pamilya. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalong-lalo na doon, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pamasahe, Lord, pambayad sa bahay, kuryente, pambili ng gamot, at kung ano-ano pang gastos, Lord, para sa kanila. Ipuhin niyo po ng mapagpalang kamay ang aming hanap buhay. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan, ating Panginoong Jesus, amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.